Magandang araw mga kapatid, ako si Faith Del Mundo, TV5 News Correspondent. At nandito tayo ngayon sa Manila, dito sa Komisyon ng Wikang Pilipino at kasama natin ang iba't ibang grupo ng mga katutubo kung saan nga ay talagang panawagan nila dahil marami na mga wika na namamatay o nawawala na. Alamin natin kung bakit nga ba nagkakaganon. Dahil po namamatay at nawawala ang iba't ibang mga wika at nanganganib sila ngayon dahil po sa pangangamkam ng kanilang mga lupain. Dahil po ang isang katutubo kung siya po ay mawala sa kanyang lupang ninuno, ang kanyang wika ay nawawala po. Kagaya po sa amin diyan sa Iloilo, ang aming ligbok, no? Namatay lang yung aming binukot, ngunit hindi po naisalin sa amin kung paano po yun salitain yung local government. Ay hindi talaga ito nagawa ng mga public official na hanapin itong mga katutubo ng mga nawawalang mga wika kasi parang ikinahihiya, no? So kagaya sa akin, matagal din sa edad ko na 47. So ngayon lang naman ako 15 years ko na bago siya na nabalikan at dandahan. So ang hirap kasi hindi mo na alam kung ano, at ngayon ay kakaiba na talaga kasi wala na siya sa curriculum. So maraming mga subject. So nawala na yung basic. Kaya napakahalaga ng bahay wika na matatag sa mga komunidad at pamayanan ng bawat etniko, sa bawat pangkat ng ating lipunan. Kasi ito po ang paraan, kasi 1-year-old lang ay tuturuan na siya, so ma-adapt niya at mababalik ito. So dapat ito ay ma-establish at suportaran ng mga lokal na pamahalaan. Kasi sa Boracay ay iglesyero na lahat ng tao. Ang mismong katutubong salita, hindi na nakalimutan na. Pag kinausap mo yung mga bata, hindi na nila alam ang katutubong pananalita. At kahit kami noon, ang panahon namin ay nabot namin 1950s, nabotan pa namin ang huling siglo ng tamang pamumuhay at tamang pamaraan. Panawagan nila na maisalba ang mga katutubong wika. Lalo na ang ating mga universidad at ang mga researcher, ang mga missionary. So tulong-tulong tayo para masagip natin, so tulungan natin ang Komisyon ng Wikang Pilipino at suportaran natin para magtulong-tulong kasi pangalagaan, ibalik, gawain sila ng ortografiya ng bawat ng mga salita ng mga katutubo at mabigyan dapat ng bawat komunidad ng bahay wika. Kasi pagdating po doon, ma'am, kagaya po sa amin, yun, nalaman po nga ng lahat, meron pong talagang tribong Blaan, pero mahirap po siyang isulat, lalo na po ngayon na marami na po yung mga gadget, yung mga kabataan natin, nawala po sila sa mga original na mga salita. Kaya panawagan ko po ng personal sa lahat ng mga matataas na mga antas ng ating mga teacher na sana pagtulungan na lang natin po itong itaguyod ang ating pambansang wika, no? Itong komisyon ng wika, para meron tayong mayambag, meron po kayong mayambag sa amin mga katutubo. Kasi aralin natin kung anong lingwahe na mayroon po tayo. Huwag natin ikakahiya dahil yun po yung pinanggalingan natin kung saan tayo nanggaling sa ating mga magulang. Ito naman ang iba't ibang katutubong wika sa pagbati ng magandang araw. Manubo. Madudyo na Edo. Phil Flabi. mayong udto kaninyong tanan. Iligay nun. Aklanon or Boracay nun. Mayad-ayad nga adlaw sa inyo tanan. Kung sa Bicol pa, maray na hapon sa gabos. Pero sa Higaunon, nakalibutan na ng tribal leader na si 61 anyos kung paano ang pagbati. Pasensya naman kay kanang rugay na di ko ka di ko ka kuan ang kuan. Wala pang yung ko maka-practice ana. So talaga nakalimutan na po. Kalimutan na gid nako. Pero ang kanang lapak nun, butuan nun, So talagang pwede natin sabihin sa ma'am na namamatay na yung Saan pong lugar yun? butuan agusan. At yan po, natunghayan natin ang iba't ibang hinaing na mga katutubong leader at mga tribo na mula pa ng Luzon, Visayas at Mindanao, at naisin nga nila na ang katutubong wikang Pilipino ay hindi mamatay at hindi mawala. Nais din nila sana na merong isang asignaturang nakalaan
dun sa katutubong wika na nais nila na para yung mga kabataan at yung mga susunod pang henerasyon ay malaman ang wikang ito. At yan muna nga yung latest mula dito sa Manila, Faith Del Mundo, News 5.